Ang artikulong ito ay tungkol sa mga makabagong at epektibong pamamaraan ngang pagkontrol ngang damo sa agrikultura at paghahardin, lalo na sa kontekstong Pilipinas. Layunin nitong hamunin ang tradisyonal na paggamit ngang kemikal na pestisidyo at ipakilala ang mas sustainable at cost-effective na mga solusyon. Gaano karami ang ginastos mo taon-taon sa pagtanggal ngang damo? Ang pera sa pagbili ngang herbicides, ang pera sa pagbili ngang nga kasangkapan, at ang oras na ginugol sa pagyuko at pagbunot ng bawat damo para lang bumalik ang damo sa susunod na linggo na parang walang nangyari. Ngayon, ibubunyag ko sa iyo ang isang katotohanan na ikinagulat ko rin. Ang pandaigdigang industriya ng agrikultura ng kemikal ay kumikita ng higit sa 50 bilyon taon-taon mula lamang sa pagkontrol ng damo. Sa likod ng napakalaking bilang na ito ay nakatago ang isang lihim na ayaw nilang malaman mo. Samantala, libu-libong kilometro ang layo mula sa atin. May mga magsasaka sa mga eco-village sa Europa na alos walang damo sa kanilang mga hardin gulay, nang walang paggamit herbicides, nang walang paggamit ng nga espesyal na kasangkapan, at nagtitipid pa sila sa oras ng pagyuko upang bunutin ang damo? Ano kaya ang alam nila na hindi natin alam? Kailangan mong panorin ang video na ito hanggang sa huli. Dahil ibabahagi ko ang pinakamahusay na, napakasimpleng paraan sa huli. Ito ay napakamura, halos libre, napakadali na kahit sino ay maring gawin, ngunit ang pakahing epektibo nito ay talagang kahangka-hangka. Magsimula tayo sa isang bagay na nagpapahinang loop sa marami. Naranasan mo na ba ang sitwasyong ito? Sa simulang bagong season, linisin mo ang lupa, magtanim ng buto na may labis na pag-asa. Ang resulta ay, pakalipas ngang 2 linggo, lumalaki ang damo kasama ngang gulay at lumalaki pa nga ng mas malakas kaysa sa mga gulay. Nagbunot kang damo, nilinis mo ang isang batch, at pagkatapos ay lumalaki muli ang isa pa. Bumili kang herbicide at nag-spray. Nililinis ito ang isang panahon, ngunit nagsisimulang tumigas ang lupa. Ang magulay ay lumalaki ng mahina at hindi normal. Nagsisimula kang magtanong, wala ba akong kakayahang magtanim ng gulay o napakapangit ba ang aking lupa? Sinasabi ko sa iyo, hindi ito ang iyong kasalanan. Ito ay isang komersyal na bitak na idinisenyo ng napakatalino. Ang formula ng herbicide na ibinebenta sa iyong nga kumpanya ng kemikal ay sinuri ng paulit-ulit, hindi upang mawala ang damo ng tuluyan, kundi upang bumalik ang damo pagkatapos ng isang tiyak na panahon na nagpapilit sa iyo na muling bumili. Bukod pa rito, sisirain ng nga kemikal na sangkap sa maraming uri ng herbicide ang mga microorganism sa lupa. Ang kakayahan ng lupa na mag-regenerate ay lalong bumababa. Ang lupa ay nagiging lalong matigas at siksik. Nakakatuwa ang mahinang kapaligiran ng lupa na iyon ay lumilikha ng perpektong tirahan para sa mga pinakamatigas na damo. Kung gayon, kailangan mo muling bumili ng mas malakas na herbicide. Ang cycle na iyon ay ang kanilang modelo na negosyo. Sa sandaling bungkalin mo ang malalim na lupa gamit ang iyong asarol, ikaw ay talagang nagsisilbing kasangkapan para sa mga butong damo. Ito ang pinakamalaking kasinungalingan ngang buong industriya ngang herbicide at ito rin ang pinakamahalagang bagay na kailangan mong tandaan ngayon. Ang malalim na pagbubungkal ng lupa ay nagpapagising sa hukbo ng gadamo. Matagal nang pinatunayan ng pananaliksik sa siyensiya ang bagay na ito. Ang isang metro kuwadrado lupa ay maring maglaman libo-libo o kahit 10,000 buto damo. Ang mga butong ito ay may isang katangian. Kailangan nilang mailantat sa red light spectrum sa sikat ngang araw upang ma-activate at tumubo. Kapag ang buto ay nalibing ng higit sa 2 cm sa ilalim ng lupa at walang red light stimulation, maari silang manatiling tulok sa loob ng 10 taon, 20 taon, o mas matagal pa. Ngunit kapag ginamit mo ang iyong ang mabutong ito na natutulok sa loob ng 10 taon ay nagising sa loob lamang ng ilang segundo ng pagkakalantat sa sikat ng araw. Dahil sa red light, agad silang nabubuhay. Ngayon naiintindihan mo na ba?
Kung mas nagsisikap kang bungkalin ang lupa, mas maraming damo ang tumutubo. Hindi dahil sama-sama ang iyong lupa, kundi dahil sa bawat pagkakataon na binubungkal mo ang lupa, ikaw mismo ang nagbubukas ng isang bagong hukbo ng damo. Kapag binago mo ang kaisipang ito, ganap na magbabago ang iyong pag-unawa sa pagkontrol ng damo. Ang tunay na epektibong pagkontrol ng damo ay hindi paghihintay na tumubo ang damo bago puksain ito, kundi ang pagpuksa dito bago pa man ito tumubo. Susunod, ibabahagi ko sa iyo ang tatlong partikular na hakbang. Ito ang pamamaraan na kasalukuyang ginagamit ng mga eco-farm sa Europa at ng mga nangungunang organic farm sa mundo. Ang unang paraan ay tinatawag na false seedbed upang linlangin ang madamo. Ang layunin ay puksain ang unang pangkat ng gabuto ng damo na tumubo. Ang gabuto sa ilalim na hindi pa nabungkal ay patuloy na mananatiling tulok. Pagkatapos linlangin ang pangkat na ito, saka ka magtatanim ng gulay. Sa panahong ito, ang imbakan ng buto sa ibabaw ay nalinis ng malaking bahagi at ang bilang ng damo ay kapansin-pansing mababawasan. Ang ikalawang paraan ay ang paggamit ng isang malupit na digmaang kemikal sa mundo ng halaman. Sa kalikasan, hindi namumuhay ng mapayapa ang halaman. Ang ugat ng ilang uri ng halaman ay patuloy na naglalabas ng kemikal sa lupa. Sa paligid, nagagilit, iyong garden, gulay, o sa mga espasyo, sa pagitan, maghanay, gulay, magtanim marigold. Hindi sila makikipagkompetensya sa nutrisyon iyong mga gulay. Sa halip, sila ay kumikilos bilang mga invisible na kemikal na bakod na tahimik na pinipigilan ang pagtubo ng butong damo sa paligid. Ito ay isang automatikong sistema na tumatakbo nang hindi mo kailangang gumawa ng anumang karagdagang gawain. Ang ikatlong paraan ay bumalik sa prinsipyong red light na ating pinag-usapan kanina. Ang layunin ay ganap na alisin ang pagkakataon ng gabutong damo sa ilalim na makalantat sa red light. Pagkatapos magtanim ng gulay, anuman ang mangyari, matigas na iwasan ang pagbubungkal ng ibabaw ng lupa. Maraming nagtatanim ng gulay ang may ugaling sa tuwing makikita nilang tumitigas ang lupa, sa takot na hindi ito makahinga, ay kukuha nga asarol at bubungkalin ito ng kaunti. Sa bawat paggawa ng kilos na iyon, kinakalatkat mo ang isang grupo ng gabuto ng damo mula sa ilalim at muling inilulunsad ang isang bagong hukbo ng damo. Ang tamang paraan ay panatilihing hindi nagulo ang ibabaw ng lupa. Gumamit ng makapal na layer ng organic mulch upang palitan ang pagbubungkal ng lupa. Gumamit ng dayami, sawdust, o pinatuyong compost na may kapal na 5 hanggang 8 cm direkta sa ibabaw ng lupa. Ang layer ng mulch na ito ay gumagawa ng dalawang bagay. Una, pisikal nitong hinaharangan ang red light mula sa pag-abot sa lupa sa ilalim. Ang butong damo na walang light stimulation ay hindi makakatubo. Pangalawa, ang mulch mismo, sa proseso NG paghihiwalay, ay maglalabas NG-MAH organic acid na patuloy na pipihilan ang paglaki NG damo. Isang 5 taong pag-aral sa mga organic vegetable farm sa Germany ang nakakita na ang mga bukirin na patuloy na gumamit ng makapal na mulch layer sa ikatlong taon ay nakaranas ng pagbaba sa presyon ng damo sa halos. Baliwala, ang imbakan buto sa lupa ay naubos sa paglipas ng taon habang walang bagong buto ang na-activate. Okay, ngayon tutuparin ko ang aking pangako sa simulang ng video. Bago natin pag-usapan ang pamamaraang ito, nais kong tanungin ka, naisip mo na ba kung bakit ang modernong agrikultura ay lalong umaasa sa mga kemikal? Ngunit ang problema sa damo ay lalong nagiging mahirap lutasin? Kung mas malakas ang herbicide, mas mabilis na nag-evolve ang damong resistensya. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang pinakamahusay na pamamaraan. Tinatawag itong biofumigation. Hindi ito isang oral folk trick. Ito ay isang tunay na teknolohiya na naitala sa mga internasyonal na journal na agrikultura at inilapat sa malalaking sakahan ng organic sa mga bansang agrikultural na kapangyarihan tulad ng Australia, England, at Netherlands. Ang paraan ay lubhang simple.
Napakasimple na sa sandaling marinig mo ito, maari mong makita itong mahirap paniwalaan. Bago magtanim ng butong ng gulay, gumastos kang ilang piso upang bumili ng isang dakot ng butong ng mustasa pechay, mustasa ng Tagalog, bitter mustard o ang pinakamurang butong nga radish. Ang uri na ibinebenta sa palengke o sa mga tindahan ng agrikultura ay sapat na. Ikalat ito ng pantay-pantay sa lugar na balak mong pagtaniman ng gulay at hintayin itong tumubo at lumaki ngang humigit kumulang 20 cm. Bago ito mamulaklak, kunin ang iyong asarol, durugin at baliktarin ang mga mustasa at ilibing ito kaagad sa lupa. Pagkatapos, diligan ng tubig at takpan ng manipis na layer ng lupa o ng plastic tarp at hayaan itong masira sa loob ng 5 hanggang 7 araw, iyon lang. Sa loob ng ilang araw na ito, isang napakagandang bagay ang mangyayari sa loob ng lupa. Ang pechay at labanos ay parehong nabibilang sa pamilya ng mustasa. Sa kanilang nga dahon at tangkay ay naglalaman ng malaking halaga ng isang tambalan na tinatawag na glucosinolata. Ang sangkap na ito ay napakatatak kapag buhay pa ang halaman, ngunit kapag nasira ang tisyu ng halaman, nabaling, dinurog, at nagsimulang masira, ang glucosinolate ay magre-react sa isang uri ng enzyme sa mga selula ng halaman na magpapababa at liliha ang isang pabago-bagoeng isip na gas na tinatawag na isothiocyanate. Ang gas na ito, kapag pinananatili sa isang selyadong kapaligiran ng lupa, ay lubhang nakalalason sa mga buto ang damo. Sinisira nito ang istruktura ng cell membrane ng buto, nakikialam sa sistema ng enzyme ng pagtubo, na nagiging sanhingang direktang pagkamatay ng karamihan sa mga buto ng damo na naghihintay sa ibabaw ng lupa at hindi na kailanman tutubo muli. Ipinapakita ng data ng field test na ang mga lupain na ginamot gamit ang biofumigation method na may mga gulay ay nagkaroon ng average na pagbaba ng damo na lumago mula 60% hanggang 75%. Kapag nahaharap sa damo, ang mga modernong tao, ang unang reaksyon ay laging bunutin ito, patayin ito sa pamamagitan ng pag-spray o hukayin ito. Ang ganitong uri ngang pag-iisip ay tinatawag na passive coping. Ngunit para sa mga taong talagang nakakaintindi sa paghahardin, ang tanong na iniisip nila ay kung gaano kalaki ang bangkong butong damo sa lupa na ito, ano ang makondisyon ang red light activation, aling halaman ang makakulong sa akin na lumihang ang kemikal na bakot, paano ko lilinisin ang labanan bago maksimulang maktanim? Ito ay dalawang ganap na magkaibang antas ng pag-isip. Ang isa ay pasibo na pagharap, ang isa ay aktibong pagdidisenyo ng isang sistema. Ang isang tunay na eco-gardener kapag nakaupo sa tabi ng hardin, ay mag-isip kung paano idisenyo ang lupain na ito upang sa susunod na 3 taon ay maging mas madali, mas mataas ang ani, at mas kaunti ang damo. Okay, ngayon ay mabilis kong bubuot ang pinakamahalagang nilalaman ngayon. Una, itigil ang malalim na pagbungkal ng lupa. Ang malalim na pagbungkal ay naglalabas lamang ng natutulok na butong damo sa ibabaw, nagpapagana sa kanila. Kung mas binubungkal mo, mas maraming damo ang tumutubo. Pangalawa, gumamit ng false seedbed. 2 linggo bago magtanim ng gulay, diligan upang matukso ang mabuto na damo sa ibabaw na tumubo. Hintayin ang mga buto ng damo na tumubo. Gumamit ng asarol upang makbungkal ng napakababaw sa ibabaw ng lupa upang puksain ang batch na ito bago magtanim. Pangatlo, magtanim ng marigold sa gilid ng hardin at sa pagitan ng mahanay ng gulay. Ang kanilang mga ugat ay maglalabas ng mga kemikal na bumubuang isang invisible na bakot na pumipigil sa damo. Pang-apat, pagkatapos magtanim ng gulay, huwag nang guguluhin ang ibabaw ng lupa. Gumamit ng dayami o sodas upang takpan ng makapal na layer upang maputol ang pagkakataon ng malalim na buto ng damo na makalantat sa red light. Ikalima, at ang pinakamahalagang paraan. Bago magtanim ng gulay, magkalat ng isang dakot ngutong pechay o labanos. Hintayin ang halaman na lumaki ng 20 cm, pagkatapos ay durugin, ilibing sa lupa, diligan ng tubig, at takpan ng plastik sa loob ng 5 hanggang 7 araw. Gamitin ang biofumigation method upang direktang puksain ang karamihan ng mga butong damo sa lupa.
Nakakahalaga lamang ng ilang piso ngunit ang pagiging epektibo sa pagkontrol nga mo ay umabot sa 60,70%. Ngayon, gumawa ng isang bagay, bumili ng isang pakete ng buto ng pechay. Napakamura lamang, makakabili ka sa palengke o online. Sa susunod na maghahanda kang lupa para sa pagtatanim gulay, subukan kaagad ang pamamaraang ito at bumalik dito upang ipaalam sa akin ang resulta. Kung ang iyong pag-unawa sa pagkontrol ng damo ay nabago ngayon, magiwan ng komento upang ipaalam sa akin kung aling trick ang balak mong subukan muna. Ang false seedbed upang linlangin ang magadamo o ang pagkalat ng butong gulay para sa biofumigation. Ang iyong komento ay maaring makatulong sa mataong nahihirapan din sa damo tulad mo. Ang pagtatanim ng gulay ay ang paraan para muling kumonekta ang ating henerasyon sa lupa. Ipalaganap natin ang mga kapakipakinabang na kaalamang ito. Salamat sa pagbabasa at pagiging bahagi ng komunidad na ito. Naway maging masagana at walang damo ang iyong hardin.